umaga sa lahat na nandirito at sa mga kawani ng media. Ako si Luke Espiritu at malugod namin kayong tinatanggap sa panibagong episode ng The Agenda Forum. Ang ating pag-uusapan ngayon ay yung mahalagang usapin ng impeachment ni Sara Duterte. Sinasabi nila na ang impeachment ay isang political na proseso, ngunit ito ay may legal na batayan. Kaya itong usapin na ito ay may samut-saring aspeto. Ito ay usaping legal, kung saan merong power of review rin ang Supreme Court kung ito ay konstitusyonal o hindi. Ito rin ay usaping politikal, kung saan ang mga nagbabangga ang mga puwersang pampolitika sa Pilipinas ay interesado upang pag-usapan at lalong-lalo na kailangan nating pag-usapan anong epekto neto sa taong bayan. Ang ating mga guest ngayon upang makapanayam ay unang-una na ang dating congressman ng Quezon City at cabinet secretary sa ilalim ni Gloria Macapagal Arroyo, Honorable Mike Defensor. Magandang umaga po sa inyo. Pangalawa ay si former House of Representatives Franz Castro, isang edukador mula sa ACT Teachers Party List. Magandang umaga, Teacher Franz. Marati tayo nagkakasama sa mga rally. Oo. At isa pa sa mga parati kong kasama sa rally ay si former Representative Liza Masa of the Gabriela Women's Party List. Magandang umaga po sa inyo. Good morning. Simulan na natin ang ating panayam sa ating tatlong guest. Unahin na muna siguro natin ang ating dalawang mula sa ACT Teachers Party List at Gabriela Party List. Alam natin, Makabayan. Makabayan, yes. Thank you for that correction. Alam naman natin na yung inyong mga nire-represent na grupo ay part ng Makabayang Bloc sa Kongreso na naghain na ngayon ng impeachment kay Sara Duterte. Maaari nyo bang mailahad kung Teacher Franz at Rep. Lisa, ano yung grounds for impeachment kay Sara Duterte? Magandang umaga po sa inyong lahat. At ano ba yung grounds natin doon sa pagpa-file ng impeachment? Ano ba yung grounds ng ating mga complainant? So, kung matatandaan ninyo, no, parang, kumbaga, round 2 lang ito noong impeachment complaint na ipinasa ng Makabayan noong last 19 Congress na nakita natin yung naging proseso mula nung ito ay mai-submit doon sa Supreme Court, sa Senate, din sa Supreme Court, etc. Isa lang yung ground natin for impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ito yung betrayal of public trust. Sa anong particular acts, Teacher Franz, pumapasok yung betrayal of public trust? Yes. Ano yung particular na specification yun? So, yung betrayal of public trust kasi, di ba, Attorney Luke, parang encompassing lahat ito nung ginagawa ng isang public officer na impeachable or kahit na yung ating pangkaraniwan na pangkaraniwan ng mga empleyado, yung paglabag doon sa out of office in general. Pero ano yung acts na sinasabi natin under the betrayal of public trust? So, based doon sa mga documents, based doon sa mga nakuha nating mga documents from the COA, at yung nangyari doon sa hearing ng Committee on Good Government and Accountability, medyo exhaustive na ito, no? Yung paggamit ng confidential funds. Ito ba'y may kinalaman pa rin dun sa nauna ng naihain na impeachment last year? Yes, tama ka, Attorney Luke. So, yung betrayal, yung acts na paggamit, pag-request, paggamit ng confidential funds, misuse ng confidential funds, both in Office of the Vice President at saka yung secretary siya ng Department of Education. Okay. So this is yung 612.5 million. Sinasabi natin yung act is a gross abuse of discretionary power. Rep. Lisa, hindi ba ito isang bagay na meron ng desisyon ng Supreme Court? Anong epekto neto doon sa panibagong paghain sa parehas na grounds? Actually, yung decision naman ng Supreme Court, hindi naman nag-focus doon sa
content noong aming noong aming grounds para i-impeach si Vice President Sara Duterte. Doon lamang sa mga procedures nag-cover ang Korte Suprema, no? So malinaw yung grounds namin. Nag-focus kami sa isa, gaya ng sinabi ni Teacher Franz, yung betrayal of public trust at saka yung acts ay isa yung grave abuse of discretion sa confidential funds. Tapos yung kaniyang accountability, disregard for accountability and transparency. Yung paggamit niya ng mga hindi niya pag-report ng kumpleto, no, sa paggamit dun sa confidential funds. Tapos ang isa pa ring violate niya ng transparency and accountability, yung hindi niya o yung pag-uutos niya sa kanyang mga tauhan na magsinungaling, no, doon sa report sa COA, at saka yung disregard niya doon sa function ng Kongreso na mag-fulfill ng oversight function. So ito yung mga acts impeachable under the betrayal of public trust. Sec Mike, Rep Mike, Sec Mike, hindi ko alam kung ano ang mas tama, no? Sige, tama. Sige, Teacher Franz, may dadagdag kayo. Para lahat na sagutin ni Mike, no? Parang gusto lang natin linawin, Attorney Luke, no, sa ating mga nanonood, ano yung ilan sa mga naging desisyon. So, sa desisyon ng Supreme Court, lilinawin natin, hindi yung merit, hindi yung laman ng impeachment ang ginawang unconstitutional ng Supreme Court. Ito yung fourth complaint na pinirmahan ng more than a third ng House members noong 19th Congress na ipinasa doon sa Senado. So yun yung dinesisyonan na parang merong problema sa technicality. Dahil yung pala sabi ng Supreme Court na parang na-actionan na yung first to three complaints kasi second yung complaint ng Makabayan doon na inarchive. Pero hindi nakita, no? Kasi kami ina-assert pa rin namin yan na mas nauna yung ginawang aksyon dun sa fourth bago inarchive yung aming yung tatlo na complaint at saka yung pagbabago ng mga rules sa House of Representatives sa pag-i-impeach. So yun yung naging yun yung naging contention dun sa decision ng Supreme Court, yung technicality kung paano ito pinoseso. So yun, pero yung merit hindi pa napapag-usapan yan. So, yun ngayon yung dapat na pag-usapan sa impeachment complaint round 2. Okay. Yeah. Sec Mike, I'm sorry kung hindi ko alam ano ang tamang i-address sa iyo, secretary ba o congressman ba? Pero malinaw yung paliwanag na kahit ito ay nadesisyonan ng Supreme Court, ang decision was limited simply to the procedure. Yun ang ginawang unconstitutional and not on the merit, and that's why maaring mag-file ng panibagong impeachment complaint using the same ground. Kasi yan yung substance, hindi naman yan ginawang unconstitutional ng Supreme Court. Ano bang masasabi nyo dito? May sapat bang substance? At kung ano rin tingin nyo, dun sa procedure ba, ito ay maitatama ba ng House of Representatives o meron kayong nakikitang defect sa panibagong impeachment complaint? Well, una sa lahat, magandang umaga, Attorney Luke. Of course, sa ating mga kasama, Congresswoman Lisa and yung aking classmate din doon sa Kongreso, Congresswoman Franz Castro. Una, paggalang doon sa posisyon ng Makabayan Black. Kasi sabi ko nga, at least sila consistent. Kasi hindi naman sila sumuporta kay President Bongbong Marcos, kay VP Sara. Ako, at that time, I supported the two candidates as President and Vice President. Ngayon ang tanong, ano ba yung impeachable offense? Yung iba kasing grupo, ang panawagan nila, impeach Sara, pero hindi mag-impeach kay BBM. Ako sabi ko, mas respetado ko pa yung posisyon na yun. And let me clarify that position. Yung naging pagdinig ng Kongreso kailan lang, hindi ako privy sa eksaktong kaso na i-final na Makabayan. Pero ang i-quote ko si Congressman Egay Irice, ang sabi niya, hindi pwedeng nawala ng substance yung kaso because in the very first place, ang tiningnan doon kagad is the culpable violation of the Constitution at particular dito yung budget na itinuro ng Makabayan. Kasi iba yung kaso na i-final namin eh. Hindi na kami pumasok doon sa pag-file muli
Pero sa kaso ng Makabayan, nag-file sila. At sabi niya, paano hindi mo makikitang may substance ang presidente ang gumawa ng budget? Ang pinag-usapan ba natin dito, impeachment ni Bongbong Marcos? Ni Bongbong Marcos. We could get into that. Yeah. We could get into Ianuin that. ko lang yung in relation to Inday Sara. So, nag-file sila, ang sabi, wala daw substance. So sabi, hindi pwede yan. Kasi number one, siya pumirma ng budget, siya yung nag-release ng budget, in particular sa unallocated funds. Kailangan i-determine ng palasyo, na Department of Finance, Department of Budget, na may excess funds. Pero yung unallocated funds, inilabas nila yan Pebrero pa lang. Instead of end of the year, nasabihin, may pondo pa tayo. Pero nakakalungkot, pero ako naman, nasabi ko na to, i-dismiss yan ng Committee on Justice dahil from day one, moro-moro na yung naging tingin ko dun sa pagproseso nila doon sa impeachment against BBM. Ngayon pumasok itong kay VP Inday Sara. Okay, just to be fair, di ba, impeachment process is a legal and political process. At sinasabi doon, at a certain point, yung constitutionally elected or mandated officials, hindi na sila makapag-function. That is precisely the legal principle behind the impeachment process. So yung legal, titingnan mo, yung political. Si BP Inday, ang kaso is 125 million pesos. Na sa ngayon, pending pa sa COA. In fact, naklear na dyan ng 50 million pesos. Pero assuming, sige, tama pa rin, tingnan nila. Pero sana, tingnan din natin yung mismo kay BBM na confidential funds. Dahil kay BBM, that's 5 million pesos a year. O ilagay mo na 4.5 million pesos a year. If you divide that by 365 days, and si Congressman Franz ang nag-raise nito at that time, 11 million yung kay VP Inday Sara, di ba? Sabi niya, 11 million a day. Yung kay Bongbong Marcos is 12 million pesos a day. In fact, at the time that Bongbong Marcos assumed the position of president, ang natira pang intelligence funds was 2.5 billion. Na kung titingnan mo, umaabot ata yan na more or less mga 35 million pesos a day. Yung liquidation nila during that time. So parang sa akin, binabalansi ko lang. Di ba? Kung ako opisyal, okay, ito na yung nagiging proseso nyo, nandiyan pa kayo sa COA, may liquidation kayo. Ito yung problema natin sa flood control problem, yung corruption. We're talking about 590 billion pesos na nawawala. Sinabi ni Saldico, nagdiriyo ng pera, I think we have to weigh this carefully. Dahil talagang tingnan natin, sino talaga may sala? Ano talaga yung problema sa bansa natin? In addition to that, yung confidential intellectual funds, medyo ano yan na bagay, di ba? As I've stated in the discussions that you've had, hindi siya basta-basta. I do not know how they will discuss that. Kasi alam ko, during the peace process, meron talaga may mga pinasok na pangalan, even at the time of Heidi Orak, mga basketball player pa nga eh. Nilalagay nila to hide the names of those included in the intelligence and confidential funds. At naging kaso pa yan at that time dahil may napatay sa Quezon. Nung in-reveal ang name ni Speaker Joe De Venecia at that time, sabi na, hindi, ilabas ninyo, intelligence funds yan. Yung lumabas na pangalan, eventually, napatay siya because of that. So these are the nuances of that case. Nakakahiya para sa akin bilang Pilipino na yung pinuno ng korupsyon nakatakas. Yung pinuno ng korupsyon hindi dumaan sa proseso ng impeachment na dapat siya ang dumaan at dapat siya managot. At yung Vice President naman natin, of course may problema, tatanggalin doon sa ganitong kaso. The budget always passes Congress. Kami nila Kong Masa, Kong Franz, we've seen the budget. Ngayon buksan ninyo ang budget ng DPWH. Ang unliquidated funds ng DPWH is maybe about 90 to 100 billion. Ang unliquidated ng DepEd is maybe 50 billion. Ang unliquidated ng Department of Health is maybe about 100 billion. In fact, only this year, may nire-report ang COA, 1 billion na expired na gamot. So kung titingnan po yung kabuuan, ano ba yung dapat nating atakihin? Okay, withstanding na yung prinsipyong pinaglalaban ng Makabayan, hindi po yun ang aking sinasabi dito. Pero bilang miyembro ng Justice Committee at bilang mamayang Pilipino, nakikita nyo ang trilyon-trilyon, bilyong-bilyong nakawan
Saan tayo tututok? Saan natin titingnan yung problema? Thank you, Attorney. Sec Mike, babalikan kita dyan sa double standard. Kasi yun ang medyo parang lumalabas eh. Double standard dahil... double standard dahil merong binasura yung impeachment kay Marcos, pero ini-impeach din si Sara Duterte, pero relatively ang presyo ay malayo. Yun yung parang gist, right, ng sinabi ninyo. Babalik ako doon. Pero gusto ko lang na tanungin sila Teacher Franz and Kong Lisa doon sa assertion ninyo na 50 billion na lang naman ang unliquidated. Doon sa around 125 billion na unconfidential funds. Ano yung reaction nyo doon? Well, although sinasabi mas malaki yung amount, pero dito tayo sa may impeachment ni Sara. So kahit na sinasabing piso man yan, 2 piso man yan, o 50 million, no, yung hindi maipaliwanag o unliquidated mula nung 2022, no, 2023 na dapat na ginastify. Kasi sinasabi natin dito sa ating impeachment na kahit na maliit lang 'yan, 'di ba? She should be accountable, no, doon sa milyon pa rin na pondo ng mamamayan na hindi maipaliwanag. So yun naman yun eh. Kahit na sinasabi kasi kami sa Makabayan, nakita niyo naman kung gaano natin sinikap na magkaroon na mai forward talaga yung impeachment kay BBM. Pero nakita niyo naman kung ano yung naging proceedings, 'di ba? So, tingin namin dito kay Sara Duterte ay medyo madali na kasi nakaraang 19 Congress, very extensive na yung ginawang hearing with the authentic document from the COA, etc. na ganon. So, tingin ko wala sa amount. Kong Lisa? Yes. Ang tingin ko, may problema doon sa mga paliwanag per se, no? At yung mga paliwanag, hindi talaga na-satisfy ang explanation. For example, doon sa 11 million na ginastos, no, sa kada isang araw, no, ni Vice President Duterte. At iba pa, no? So kaya nga kasama doon sa amin yung transparency, yung pagtatago niya doon sa mga kung ano ang totoo. Kaya nga gusto namin na ihapag doon sa hearing at saka sa korte, no? In this case sa Senado, no? Para mas malinaw at matanong siya kasi never siyang umapir at pinaliwanag talaga niya ng husto yung mga katanungan ng taong bayan tungkol sa mga anomalya na to. So yung sinasabing paliwanag, hindi kami satisfied doon, no? At sa tingin nga namin, pinapaliko-liko niya at pinagtatakpan yung tunay na nangyari. Kaya kung haharap siya sa korte ng Senado, no? At saka doon sa hearing, mas matatanong pa at mas maliliwanagan talaga kung ano ang totoo sa mga nangyari. One last question bago Siguro, babalik ako kay... Attorney Okay. Luke, sagutin ko lang yung sinabi ni Mike kanina. Yung security noong mga informant, Okay. yung napatay. Kasi kung totoong hindi natin alam kung ano yung circumstansya kung bakit namatay yung informant na yon. Nakalagay kasi doon sa mismong joint circular 2015 nung paggamit ng confidential funds na kailangan maipaliwanag nila o maipakita talaga nila na halimbawa yung pangalang Mary Grace Piatos na totoo talaga. No? At yung security niya ay talagang talagang i-secure talaga. So, hindi ganoon hindi ganoon yung nangyayari eh. Tapos paulit-ulit yung yung pangalan. Halimbawa, ito nga nakakatawa. Yung isang informant nung umaga binayaran ng 50,000. Nung hapon the same day, nung hapon, binayaran ng 100,000. May ganyan na isang informant lang. So ano pagkakaiba nung in-inform niya ng umaga o do sa hapon? So bakit magkaiba? So yung may mga ganong anomalya. Yung rental, biro mo, 16 million na rental in just 11 days. No? Saan to? Anong safe houses ito?
na 16 million in 11 days. So yung ganun yung mga nakakatuwang ano no. At ito pa, yung katulad nung halimbawa yung mga training ng AFP, inuutos ni Sara Duterte through Michael Poa na gamitin yon para justify yung mga ginagawang yung ginamit sa DepEd. So, yun ang daming ano talaga no, ang daming anomalya na dapat ipaliwanag yon kasi malabo talaga. So, yun yung Meron akong ilan. reserbang question pero babalikan ko, Teacher Franz, tungkol naman sa, kasi ito ay malapit sa puso ninyo bilang edukador yung issue ng pagkakaroon ng confidential funds sa Departamento ng Edukasyon. Pero babalikan kita, tatanungin ko muna si Sec Mike, doon sa naging posisyon yun, maliwanag naman na ang Makabayan Block, impeach both dalawa. Impeach si Marcos, impeach si Duterte, and I'm pretty sure naggagalit din siguro sila, puprotesta sila, bakit binasura ang impeachment kay Marcos. So that relates to double standard. Do you take the same position as the Makabayan Bloc? Na since ito ay pinag-uusapan naman natin, ang public office is public trust, kung i-impeach nyo si Sara, dapat impeach nyo si Marcos. So if those conditions will obtain, are you okay now na matuloy ang impeachment kay Sara Duterte? Una, ang sinabi ko na nga from day one, openly sinabi ko, okay sa akin yan, respetado ko yung posisyon na yan. During the filing nga nung kay BBM, tumatawag ako sa kanila. Ano ba nangyari? Hindi daw tinanggap, nagko-coordinate ako. Para malaman namin kung ano yung gagawin namin. Pero ako, tingin ko talaga, and I'm not referring to the Makabayan Bloc, I'm pointing to the administration. Political tong ginagawa nila kay VP Inday Sara. Dahil from day one, ang sinasabi ko nga, huwag natin idamay ang Makabayan Bloc because Makabayan Bloc, whether the administration will point to her or not, will file that case. Kahit na kayong administration, finailan nila yung case. So, consistent. Ang ayoko yung ibang grupo. Nag-file doon kay VP Inday, pero doon kay Presidente, hindi. Pwede mo bang mapangalanan ng grupong yon? Hindi, nakita naman sa video Okay. Pero kasi, di ba, ang linaw. Political para sa akin 125 million pesos, hindi naman pondo ng Vice President yun. Binigay ng Presidente kay Inday Sara. Ang may violation pa doon ng Constitution is the President himself. Because contingent fund yun. Pagkatapos of the 125 million, nabusisi, hindi, again, I'm not referring to people, but yung Kongreso, binusisi, talagang tinira nila. Ang sabi lang naman ng kuwa, teka lang, pending pa to sa Commission on Audit. And then, if you look at the other confidential funds, and I'm referring to the confidential funds of the President, may 2.5 siya noong December 2022, tapos along 2023, 2024, 5 billion. So, kung magbubusisi, busisiin natin yung lahat. And then, if we look at the problems of the different corruption of the different agencies on unliquidated, wag mo ng corruption, unliquidated funds. Kasi yun naman ang kanyang naging problema, yung liquidation process. Sabi ko nga, DPWH lang Kung 100 billion, meron yan. DOH, 50 billion, meron yan. So, pag dumaan tayo sa isang impeachment process, ang tanong, ito bang taong to makakapagsilbi pa ng tama sa amin? Diba? Ito ba may gagawa pa sa amin? So, nakita mo tong isang murder. Talagang pumatay. Billion, trillion ang ninakaw. Itong isa, sinabi niya, oy, teka lang, mali yung ipinasa mong papel. Ayusin mo yan kasi kung hindi, illegal yan. Ganun yung nagiging diferensya dito Hindi pa siya, in fact, even in the process of COA, there is a process of conviction. Una, administratively, i-exhaust mo yan sa COA, pagkatapos pupunta ka sa korte. If that is already established. But of course, naging proseso kay ERAP nun, di ba? Ang sabi namin, uy, teka lang, may naging problema ka sa tobacco funds, yung tobacco excise tax. Meron kang tumatanggap ka ng pera sa Muslim funds. I-final namin yun at that time. And sinabi namin, ito yung nagiging problema natin. And why did we file that? Kasi kasama doon si Governor Chavit na siya mismo privy and personally, with personal knowledge, ako ang kumuha ng pera at diniliver ko. Yun yung naging kaso noon. Ngayon kay Presidente Marcos, yun din ang kaso ngayon. Sabi ni Saldico, ako ang kumuha ng pera, ibinigay ko yan.
Iniabot ko yan kay Presidente, nagpunta ako sa Tamarin, nagbigay ako ng ganito. Di ba? Itong isa pending case under audit na tinitingnan pa. So again, I'm saying in the administration that this is political. And I think this will be the worst process, yung impeachment process of the Vice President. Kasi gagamitin ng administrasyon ang lahat ng resources niya, ang lahat ng pinanghahawakan niya, maging ang Estado, pananakot, para makonvict si Inday Sara. Para pagdating ng eleksyon sa 2028, libre sila. So for me, it's political. I'm not again referring to Makabayan. Makabayan has been a consistent organization about this. Pero ito, kintulak nila tungkol dito. I supported President Marcos believing na ang pangako niya, lilinisin niya yung kanilang pangalan. Ang sabi nila, unity, magkasama yung dalawa. So sinuportahan ko yung dalawa. Ano yung unang violate? Yung pagiging pagkakaisa, away ka agad. Pangalawa, itong pera. Na ngayon lang namin nakita, kami ni Ma'am Lisa, I was in the cabinet then, she was in Congress, kami ni Kong Franz, nitong kailan lang, pero ngayon ko lang nakita talaga yung organisadong pagnanakaw ng pondo. Ang nakakalungkot ngayon, kung titingnan ninyo, buti nga, Makabayan, nagsasalita, pero lahat ng institusyon ng ating bansa, Kongreso, Senado, sangkot doon sa sinasabing nakawan. Pero yung malungkot sa committee report, ilan lang yung nailagay na pangalan. Thank you. Rep. Lisa, sa tingin ko, ito lang, correct me if I'm wrong, you agree with that framing na corrupt din si Marcos? Definitely, kaya Definitely. nga kami Yes. nag-file ng impeachment complaint. But let me just say this, no? Kasi parang sa akin lang, mahirap tanggapin na yung reasoning na corrupt naman silang lahat eh. So, dapat pantay-pantay silang maging accountable. O nagnakaw naman silang lahat eh. Bakit hindi fair? Ito lang ang tinututukan mo. Definitely, I agree with Secretary Defensor kaugnay ng confidential fund. Talagang ang laki. 50% ng buong confidential fund ay na kay Marcos, no? At saka yung intelligence funds, no? Mas malaki pa ang, for example, yung intelligence and confidential fund niya, mas malaki pa doon sa ating peace and order institutions, no? Like the AFP, PNP, etc., etc. So, hindi mo alam kung anong pino-fortify ni Presidente Marcos at napakalaki yung kanyang confidential and intelligence funds. But, be that as it may, I think, tingnan natin yung kanya-kanyang, meron tayong dapat na accountability, no? Na kailangang gawin ng mga opisyalis na yan. At kung sila ay may mga kasalanan, hindi pwedeng sabihin na, yan naman, nagnakaw rin eh. Ang laki rin ng confidential fund ni Pangulo. So, therefore, wag mo nang erase ito kay Vice. Kasi mas malaki yung kay Although, Pangulo. Rep. Lisa, meron kasing So, implication, yung statement, na it's not just na pareha silang corrupt. Mas corrupt si Marcos in terms of amount, Yeah. in terms of kung ano ang role niya sa budget process. Exactly. Hundreds of billions, Yes. ito hundreds of millions. Now, I think yung pinaka naging question dito, bakit tututok kay Sara Duterte, relatively mas insignificant yung mga binabato sa kanyang case of corruption. Ito, mas serious yung kay Marcos. Kumbaga, based on emphasis, why is it na Maybe may ibang grupo na may gano'n, ano? Pero sinabi rin naman ni Secretary Defensor na as far as Makabayan is concerned, talagang sinabi nga namin nasa tuktok eh. Nasa tuktok ng gobyerno yung talagang pinakamalaking kurakot. And that is Marcos. No? So, in-identify namin yan. It's just that, ang sinasabi ko lang ngayon is that dapat valid ang grounds mo. When we talk about impeachment, yung iyong mga facts at saka yung iyong charge ay naaayon sa kung ano ang iyong china-charge doon sa impeachable officer. Last follow-up lang on siguro, that, Rep. Lisa. Sa palagay ko, sige. ano lang. Okay, linaw mo na si Sec Mike and Ilinaw then ko I'll lang follow. kasi pag nagsalita ako nung bakit dito ganito, hindi ko pinupoint out ang Makabayan. Ang pinupoint out ko yung administration and their people in Congress.
Kasi ang makabayan naman, kahit naman nung magkakasama kami, di ba? Pag may question sa OBP, sa DND, they will question it. Kumbaga, let the makabayan will do yung kanilang principled stand on the issue. So, okay sa akin yan. Ang sinasabi ko, yung administration and the House and ano ba to, yung mga tao nila sa loob ng Kongreso. For example, nung nagtanong ng intelligence funds kay Vice President, nung hindi pa magkaaway, tuloy naman eh. Wala namang problema eh. Di ba? Makabayan ba could continue their questioning? Okay yan. Pero nung naging kaaway na, ayun, sumakay na. Yun ang pinapoint out ko. So, dito, alam ng administration na even the Commission on Audit, na in the process of liquidation, may ginagawa pa sila dyan sa COA. And it's happening in other departments. Di ba? May ganun sila. Pero, nakita nila, sumabay na rin sila sa panawagan. And I'm sure itutulak nila yan, yung ganito. So, let me just make a distinction na yung makabayan and the administration about it. Raplisa, direktahin ko na yung tanong. Do you find it equally important na both si Marcos at si Sara ay ma-impeach? Kasi the way it is framed by Sec Mike, correct me if I'm wrong, mas mabigat yung kay Marcos eh. So, ang tanong ko, do you find it equally important regardless na magkaiba ng amount, mas matindi yung mga ebidensyang lumalabas kay Marcos, and why? If yes, why? Yeah. Well, precisely, ang position nga namin, in the first place, nung lumabas ang iskandalo na ito, lahat ng sangkot, managot. So nakita naman doon sa mga ebidensya na si Presidente Marcos at saka si Vice Presidente, sangkot doon sa korupsyon. Kaya ang position namin, yes. Kung ikaw ay sangkot at ang tangan ng taong bayan ay impeachment para ikaw ay managot, gawin natin yan. Kaya kami nag-file ng impeachment complaint sa dalawa. At on the point of Secretary Defensor na sinabing matindi at mas malaking halaga, no? Ang kinurakot ni Marcos doon, nag-agree ako sa iyo, no? Totoo 'yan at pinakita 'yan ng mga ebidensya, no? Kaya talaga questionable, no? Na merong tinitingnan at may tinititigan ang Kongreso. At questionable na may tinitingnan at may tinititigan ngayon pa lang sa Committee on Justice. By dismissing